Days were so fun. Just because you're able to reminisce being in this place again. Last year, obviously, this venue brought a lot of emotions for me, so I'm really happy to be back. Buong Miami ginulat. Hindi pa man tumatama ang unang serve, ramdam na ang bigat ng eksenang papasukin ni Alex Ayala. Hindi ito basta laban ng round of 16, hindi ito simpleng opening match, siya mismo ang napiling magbukas ng aksyon sa pinakamalaking entablado ng torneo, ang Hard Rock Stadium. Pero bago po yan, para sa mga bago dito sa ating channel, maglalambing po, paki-click ang like and subscribe button. Hoy! Pakinggan ang sigaw, ang galing ng Pinoy laging natatanaw. Katulad ni Alex sa laro ay sikat, sa bawat tagumpay, mundo'y namumulat. Dahil tayo ang ginulat ang mundo, mga kwentong inspirasyon, buo ang puso. Ginulat ang mundo. Ginulat ang mundo. Ibig sabihin, bago pa man mag-ingay ang buong araw ng Miami Open, isang Pinay agad ang nasa gitna ng spotlight. At dito pa lang, malinaw na, iba na ang tingin ng mundo sa ating Pinay sensation na si Alex Ayala. Hindi na siya underdog na sumisilip. Isa na siyang pangalan na kayang magdala ng eksena, isang batang Pinay at tatayo ng bandera ng Pilipinas sa mundo ng tennis, at ipamalas sa lahat na meron siyang dambuhalang power na susgod sa lahat ng angles sa court. At dito nagiging mas matindi ang kwento. Dahil ang kaharap niya, si Laura Siegemund, ay hindi lang basta veterana. Isa siyang uri ng manlalaro na kayang sirain ang ritmo ng kahit sinong kalaban. Hindi siya umaasa sa lakas. Hindi siya umaasa sa bilis. Ang sandata niya ay control. Drop shots na biglang papatay sa rally, slices na magpapagal ng tempo, at galaw na parang may sariling oras ang bawat punto. Kahapon lang, pinakita niya yan sa straight sets win laban kay Petra Marcinko. Walang drama, punong-puno ng disiplina. At sa ganitong klaseng laban, yan ang pinakadelikado. Hindi siya kailangan mag-dominate sa court, kailangan lang niyang guluhin ang sistema ng kalaban. At ngayon, ang susubok sa gulong yan ay si Alex, isang 20-year-old na nasa pinaka-exciting na phase ng kanyang career, na lalong minamahal ng bawat Pinoy sa bawat laban niyang sinasalihan. Dahil sa pagpapakita niya ng pusong palaban, pusong Pinoy na hindi natitinag. Hindi aksidente ang pag-angat ni Alex sa world number 29. Hindi tsamba ang kanyang deep runs sa Indian Wells at Dubai. Ito ay bunga ng kanyang pagpupursige, produkto ng consistency, confidence at isang laro na built sa aggression, lalo na sa kanyang lefty serve at matatalim na angles mula sa baseline. Pero higit pa doon, may dala siyang momentum na hindi nasusukat sa stats. Galing siya sa isang linggong puno ng atensyon sa Miami. Kasama na ang viral niyang pagbisita kay Coach Erik Spoelstra. At ngayon, lahat ng mga mata ay nakatutok kung kaya ba niyang i-convert ang hype na yon sa actual performance sa court. At ipakita sa buong mundo na kayang makipaglaban at makipagsabayan ng isang batang Pinay sa mga elite players ng tennis sa buong mundo. Kaya kahit sinasabi ng analyst na 60 to 70% favorite si Alex, hindi ito laban na pwedeng i-take lightly. Sa ganitong level, lalo na sa WTA 1000 stage, isang maling basa lang, isang maling galaw lang, pwedeng mag-shift ang momentum. At ang mas matindi pa, hindi lang round of 64 ang nakataya dito. Hindi lang ranking points o prize money. Dahil kapag malampasan ni Alex ang laban na ito, posibleng sumunod agad ang isang mas malaking hamon, ang potential na rematch laban kay Iga Swiatek. At doon napapasok ang mas malaking narrative ng kanyang career nang lalong magpapalakas sa momentum ni Alex at magpapalakas sa sigaw ng bawat Pinoy ng Laban Alex. Kaya mamaya at 12 a.m. madaling araw, papasok sa court ang ating Pinay tennis hero. Hindi lang ito simpleng panunood ng tennis match. Ito ay paghihintay kung handa na ba si Alex dalhin ang bigat ng expectations, ang ingay ng suporta, at ang pressure ng spotlight sa isang laban na magsisilbing panibagong sukatan ng kanyang pag-angat. Ang misyon na kanyang bitbit saan man siyang laban sa sabak, ang ipakita ng kaya ng isang Pinoy, aangat kahit sa mahiram laban at malalakas na kalaban. Dahil minsan, ang tunay na laban hindi nagsisimula sa unang serve, kundi sa kakayahang yakapin ang sandaling ikaw na ang nasa gitna ng mundo.
At mamaya, sa ilalim ng ilaw ng Miami, malalaman natin kung ang Pinay na ito ay hindi lang handang manalo, kundi handang gumawa ng panibagong ingay at marka na gugulat sa buong mundo ng tennis. Ang nagbibigay ng bagong timpla sa tennis world na hindi pa naranasan dati. Ang nagbibigay ng bagong aura na yayanig sa tennis court. At dito na papasok ang mas malalim na layer ng laban, yung bahagi na hindi agad nakikita sa highlights, pero nadarama sa puso, at dito talaga nananalo o natatalo ang isang player. Kapag nagsimula na ang palitan ng bola, hindi lang ito magiging usapan ng ganda ng tira o lakas ng palo. Magiging laban ito ng adjustments, isang tuloy-tuloy na pagbabasa kung sino ang unang makaka-adapt sa galaw ng isa't isa. At sa ganitong setup, lalong nagiging critical ang bawat maliit na detalye ng laban. Para kay Alex, malinaw ang blueprint. Kailangan niyang i-establish agad ang kanyang lefty serve, hindi lang para makakuha ng free points, kundi para maset ang tone ng laban. Kapag gumana ang kanyang serve, mapipilitan si Sigmund na umatras o mag-adjust sa return at doon papasok ang pagkakataon ni Alex na magdikta sa rally gamit ang kanyang baseline aggression. Ang goal niya simple pero hindi madaling gawin. Panatilihin ang bilis ng laro sa kanyang control. Dahil sa oras na siya ang nagdidikta ng tempo, doon lalabas ang tunay niyang edge bilang mas batang player na may mas mabigat na armas. Plus, ang energy ng Pinoy crowd na nagdagdag lakas para kay Alex sa court. Ipakita ang kanyang endurance sa harap ng mga matitikas na laban na lalong tumitibay ang kanyang puso sa bawat tira ng raketa. Pero for sure, hindi ito basta-basta ibibigay ni Sigmund. Sa katunayan, dito pinakadelikado si Laura. Hindi niya kailangang tapatan ang power ni Alex. Ang kailangan lang niyang gawin ay sirain ang pattern. Halimbawa, sa kalagitnaan ng rally na mukhang pabor kay Alex, bigla siyang maglalabas ng drop shot. Hindi para manalo agad ng punto, kundi para pilitin si Ala na umalis sa comfort zone. Kapag napalapit si Alex sa net, susunod na agad ang lob o angled pass. Parang bawat galaw ni Sigmund may kasunod na bitag. Hindi siya naglalaro para sa isang tira, naglalaro siya para sa buong sequence. Kailangan ni Alex ni ipakita ang kanyang power at consistency. Ito ang tinatawag na tactical layering. At dito masusubok kung gaano kalalim ang laro ni Ala. Kasi kung asa lang siya sa raw aggression, may tendency na ma-frustrate siya kapag hindi agad pumapasok ang kanyang mga tira. At kapag pumasok ang frustration, doon nagsisimula ang errors. At yan mismo ang gusto mangyari ni Sigmund, hindi kanya kailangang talunin agad, hihintayin kanyang magkamali. Isang extended rally, dalawang extended rally, hanggang sa ikaw na mismo ang bibigay. Pero alam natin ang Pinoy spirit ni Alex na di basta-basta susuko kahit sa napakahirap na laban. Go Alex!